doon sa Psalm 6, ang sabi niya rito, o sa Tagalog na lang, okay? Uh, Awit 6. Panginoon, sabi niya, huwag mo akong kamuhian at sumbatan. Sa taglay mong kagalitay, huwag mo akong parusahan. Naubos na ang lakas ko, Yahweh, ako'y kahabagan. Patakasin ang lingkod mong sa hirap ay halos patay, bagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. Ang ganitong kalagayay, kailan mo wawakasan? King David was asking God, bakit ko dinadanas itong mga sitwasyon na to sa buhay ko? Bakit sa kabila ng mga bagay na pinangako mo sa akin, nandito ako sa lugar na parang wala akong kakampi, ako lang mag-isa. We're talking about David, bakit niya sinulat tong panalangin na to sa panahon ng kanyang bagabag. I mean, kung ang pagkakataon na ito ay isang kasalanan, kaya niya dinadanas ang mga bagay na yan, nangangahulugan lang na ang puso ng Haring David na ito ay mabuti. Hindi ba? Kung ang mga pagkakataon sa buhay niya kaya niya dinadanas itong mga bagay na to dahil siya ay nagkasala. Remember, nung nagkasala siya dun sa pangangalon niya, di ba? Anong consequence ang binigay sa kanya ng Diyos? Ang sabi, hindi mawawala sa pamilya mo ang pagdahas ng dugo. O tama ba? Something like that. Namatay yung anak niya. Nirape ng anak niya yung kapatid niya. Okay? Pero yung mga consequence na yun, tinanggap ng Haring David na to. Bakit? Kasi malinaw na malinaw, meron siyang pagtitiwala sa Diyos. Malinaw na malinaw, nagkasala siya sa Diyos, kaya siya dumadanas ng mga bagay na yan. Remember, nung siya ay nagkasakit yung anak niya, mamamatay doon sa dahil may matinding karamdaman, nananalangin siya, di ba? Nung namatay yung anak niya, ang sabi niya, wala na akong magagawa. Kailangan ko nang tanggapin yung mga bagay niya kasi alam niya consequence ng Diyos yun. Alam niyo po, kapag nag-commit ng kasalanan ng isang mananampalataya, lagi niyang tatanggapin ang mga bagay na ibibigay ng Diyos sa kanya, ipaparanas ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi mabuti ang Diyos eh. Ayaw niyang mapahamak ka. That's why gusto niyang maranasan mo yung mga bagay na yan. Hindi dahil siya ay mapagparusang Diyos, kundi gusto niya tayong maging mabait. Gusto niya tayong makatanggap ng mga pagpapala pa na para sa atin. Patuloy natin. Doon sa verse 4. O Yahweh ko, lumapit ka't ako ngayon ay iligtas. Yamang ako ay mahal mo, huwag bayaang mapahamak. Sa daigdig niyong patay, nalilimot ka ng lahat. At wala nang magpupuri na doon ay magaganap. Wow, ang tindi nito, no? Lumalapit ako sa iyo, ngayon iligtas mo ako. Yamang ako ay mahal mo. Minsan, pwede natin i-claim yung bagay na yun sa mga panalangin natin. Lord, lumalapit ako sa iyo dahil alam ko ililigtas mo ako. Pero mayroon pang deeper than that, mas malalim pa. Imagine mo, alam mo sa sarili mo na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos, sinong Diyos ang nagmamahal sa iyo? Ang Diyos na lumikha sa buong universe. Ang Diyos na lumikha sa buong mundo. Ang Diyos na lumikha sa mga bansa. Di ba?
Kilala nyo si Elon Musk, di ba? Gusto niya makapunta in 2 years from now, gusto niya makapunta ng Mars, di ba? Hindi niya alam anong special sa atin, di ba? Yung gumawa ng Mars, yun yung Diyos na nagpatawad sa mga kasalanan natin. Marami mga pagkakataon sa buhay natin na